we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mayong buntag Southern Mindanao ug South Central Mindanao. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Atod damo ang mga importanteng balitang lokal sa Northern Mindanao o Caraga Region. Kini ang pinakahalapad nga pagbalita gikan sa Western Mindanao. Aniya na ang mga unang balita. Police Regional Office 10 gimakak ang mikatag nga video sa social media nga gi-ambush kuno ang pastor nga nalambigit sa Adrian Fernillo's case sa Cagayan de Oro City. Kapulisan gilaro ang pagpasaka og kaso batok sa uploader sa maong video. Ani ang report. Gipanghimakak karon sa Police Regional Office 10 ang mikalat nga video sa social media nga naghisgot sa giingong pag-ambush kang Pastor Denver Andales sa Cagayan de Oro City. Kini may kalambigitan kuno sa Adrian Fernillo's case. Sa maong video, gi-quote niini ang Pro 10 og si Police Major Joan Navarro nga mao kuno ang mibuhi og pahayag na alarma ang kapulisan tungod walay kamatuoran ang maong video. Gihisgutan sab sa maong video ang pagkalambigit kuno ni pastor sa kaso sa pagpatay ni Adrian Fernillos. Butang nga gitumbok sa kapulisan nga ilang gipagawas. Kini it caused an alarm sa amuang part on the PNP kay gigamit gyud ang buhatan sa Police Regional Office 10 through my office sa Regional Public Information Office nga adunay insidente nga inaana. So ang gibuhat nato aside that we release a press statement on this matter nga nag-ingon kita nga dili kini tinuod og fake news kini. This is a misinformation. Tungod sa pagpakalat og sayop nga impormasyon ngadto sa social media, gilaraw karon sa Police Regional Office 10 ingon man ni Police Major Joan Navarro ang pagpasaka og kaso batok sa uploader. Karon ginaimbestigahan na sa Anti-Cybercrime Unit 10 among social media account aron maila ang mga nagpaluyo niini. Importante kaayo nga ato ang pangalagaan ang ato ang labanan kining fake news, misinformation kay makahatag kini og kabalaka dili lamang sa mga parties involved, makadaot pud kini sa reputasyon sa usa ka tawo. Panawagan karon sa kapulisan ngadto sa publiko labi na sa mga content creators ug mga netizen nga mahimong responsable sa mga ginahimo sa social media og dili basta-basta motuo og iberipika kung reliable source ang tinubdan sa impormasyon. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa At Home with GMA Regional TV. Mga manghimuay og Christmas lantern sa Davao City nangandam na sa pagdagsa sa mga mamalitay sa pagsugod sa Vermonts. Anyang report? Pipila ka adlaw na lang, magsugod na ang Bear Month kung Christmas season. Pinaspasay na ang pagbuhat og Christmas lanterns ug parol. Kining usa sa ginadagsa nga tindahan matag panahon sa Pasko sa Maa, Davao City. Niadtong bulan pa kuno sa Mayo, ilahan ang gisugdan ang pagbuhat og lantern ug mga parol. Sa karon, anaa sa kapin 20,000 ka mga lanterns ang ilang nahimo. Busy na ikaya mi karon. Sa naginahimo niyo karon man. Ngani ra gyapon para order mo ko ni order. Daghan na order no. Abot na og next month siguro. Sumala sa tag-iya, ubay-ubay na ang ilang nadawat ng mga order gikan sa nagadaiyang lugar sa Mindanao. Kinahanglan mag-prepare na mi ana mga second week of September kay manawag naman pud ang mga customer nga Cotabato, Jinsan, o Surigao lagi pa. Manawag naman na sa mga dire. Mga soke na mo. Yan po may mga display diri sa downtown area. Samtang adunay pagtaas sa presyo sa mga parol karong tuiga, sanglit nagmahalsab ang mga materyales nga ilang kinagamit. Ana matod pa sa 5 hangtod na 35 pesos ang itaas sa presyo. Mutaas meron kay mahal kayong materyales sa mga rugby, mga charol, nga samo-asang pagpatap-tap na mo. Aron ako na pong gipatasan ang ilahang mga libor kay kapoy biya po, lisod biya po. Sa karon, mingaw pa ang palit. Apan lauman nga mudagsa ang mga mamalitay sa ikaduhang semana sa Setyembre hangtod na sa bulan sa Disyembre. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Kent Abrigana.
Para sa At Home with GMA Regional TV. Nahimong malinawon ang pagsaulog sa Higalay Festival 2023 sa Cagayan de Oro City. Sumala sa Cagayan de Oro City Police Office. Ano ang report? Generally peaceful kini ang assessment karon sa Cagayan de Oro City Police Office ngadto sa month-long celebration sa Higalay Festival 2023. Walay natala o nahitabong dakong kadaot atol sa mga core event, ingon man parallel events, may kalabutan sa selebrasyon. Sa ilang assessment, dagsa ang mga tawo sa mga aktibidad. Hinoon, aminado ang kapulisan nga aduna gyapon mga krimen nga nahitabo sa syudad sa tibok bulan sa Agosto apan wala kini nakaapekto sa selebrasyon. Petty crimes sa nagkadaiya nga police stations gaka-address man pod sa atong mga respective police stations commander o atong mga operatiba. So ang ato lang panahon sa core event walay kakulian o walay dagkoong hitabo nga natala o gamo na itong gipasalamatan sa kaitasan. Dili matud pa mahimong malampuson ang selebrasyon sa Higalaay kung wala ang kooperasyon sa katawhan. Ingon man ang kooperasyon sab sa uban pang ahensya sa gobyerno nga mitabang kanila sa pagbantay sa kalinaw. So di makabot sa Cagayan de Oro City Police Office ang kining nga assessment nga generally peaceful o wala og partisipasyon ng atong mga kaigsunang Cagayanon o ang atong mga counterparts sa other government agency. So pasalamaton ang Cagayan de Oro City Police Office. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, karong ginasaulog nato ang buwan ng wika. Nasayod pa ba kaha ang ato ang mga kapuso sa wikang Filipino? Ikaw, nasayod ba ka? Something kuan man na kanang bad. Unsa daw? Ano ka aking ipalpal ang iyong mukha? Baka ko Japan. Pinalpal di ay. Kauban? Kauban. Siguro mura ni siya kanang humok na Unsa ko no? na bagay. Gusto kong gamitin yung ginapas sa aking sugat. Angaw. Patay. Saan makita ang angaw? Ay saan makikita ang angaw? Ano? Katuto. Murag magpangalan mo na sir, murag alias bitaw sa isa ka tao sir. Katuto ba ang pangalan mo? Nakapagpagababag. Nakakapagpabagabag, nakakapagpabagag, nakakapagpagbabagag, nakakapagpagbagabag, nakakapagpagbabag. Butika, butiki, butika. Butika, butiki, butika. Butika, butiki, butika. Butika, butiki, butika. Butika, butiki, bituka. Butiki bituka butika. Butiki bita. Butika bituki. Butiki bituka bituka. Butiki bituka. Butiki butiki. Go! Bituka butiki butika 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 butiki butika butiki butiki butika butika butiki butika butiki butika butiki. Pitumpot puting tupa. Pitumpot puting tupang puti. Pitumpot puting tupa. Pitumpot puting tupa. Pitumpot puting tupang puti. Pitumpot puting tupa. Pitong puting tupa. Pitumpot pitong puting tupa. Pitumpot pitong puting tupa. Ang buwan ng wika rin bilang mga Pilipino ay pagkakakilala natin, simbolo na ang wikang Pilipino, ang pakikipagdigma natin sa kapayapaan na tayo ay magkakaunawaan. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Ika-26 nga park sa Davao City. Mamahimo nang ma-enjoy ug masuruyuan sa mga Davaoenyo. Kumpleto sab kini sa mga pasilidad. Ano ang report ni Brian Latasa? Ang Doña Vicenta Park ang pinakabagong giablihan nga park sa Davao City.
nga adunay kalapdon nga 1.2 hectares nahimutang kini sa barangay 10-A Davao City. Ang maong parke adunay state-of-the-art facility sama sa amphitheater kung asa pwede magpahigayon og musical o cultural events. Pathway alang sa mga gusto mag-jogging ug walking. Aduna sab kini skywalk kon canopy walk nga adunay katas-on nga dulan 200 meters. Apan wala sa kini gipasudlan sa publiko. Sanglit aduna pay ginahimo nga structural assessment ang City Engineering Office. Aduna pud kini tropical garden, koi pan ug man-made falls. Samtang aduna sab kini green library alang sa mga book enthusiasts. Busa kining grupo sa mga estudyante wala palampas ang higayon nga mobisita sa maong parke ug aron mag-practice sa ilang sayaw. Nag-practice mi diri so far nindot kay ang place kay first time pud na mo nato diri nya peaceful pud ang place. Okay man siya, nice siya ug peaceful siya. Tapos presko pud kay ang hangin. Perfect diri sa unsa man perfect Practice og sayaw, na mga praktisan niyo sa eskwelahan ug pwede pud mag-chill-chill lang nga diri, relax. Kung nakakayab, wala. Barkada po, na. Barkada na. Samtang adunay pahimangno si Engineer Juancho Dagasuhan, ang Acting Division Chief sa Parks and Playgrounds sa Sendro. May mga bawal sa park, like ginabawal ang magbisikleta sulod sa park, ginabawal ang mga pet magdala. Ang pahimangno gyud sa taga-Davao o mga bisita, kung pwede, dili nato dauton ang atong park, di nato hugaw-hugawan. Kung namon tayo mga dalang kargamento nga atong pagkakaunan o atong balon, kung pwede, dalahon nato pagawas. Kini ang ika-26 nga parke sa Davao City ug aduna pay duha nga padayong ginabuhat ug lauman nga ablihan kini una matapos ang tuig. Kauban si Jojo Solarte ug Bebot Kahes sa kamera. Ako si Brian Latasa para sa At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, karong Agosto. Ato sayron ang katikaran sa gitawag nga Hungry Ghost Month, kauban si Master Hans Kua. Mga kapuso, nakasulay na ba ka nga i-ghost? O nang gi-ghosto ka apan gibiyaan sab na walay pananghid? Sakita. Aban kabalo ba ka nga sa tinuuhan sa itong mga kapusong Chinese, aduna sila gitawag nga Ghost Festival. Usa kini ka binulal nga kasaulugan kung asa aduna sila ihalad alang sa mga kalag. Karong buntaga, atong makauban ang feng shui expert nga si Master Hans Kua aron ipasabot sa atua kung unsa bagayud ang Ghost Month. Mayong buntag, Master Hans, and welcome sa At Home with GMA Regional TV. I-greet mo naman ang ating mga kapuso dito sa Mindanao. Hi po! Isang magandang umaga po sa lahat po ng ating mga kapuso dyan po sa Mindanao. Ako po, si Master Hans Kua, isang feng shui expert. Kamusta po kayo lahat? Master Hans, ano ba talaga ang Ghost Month? Ano ba ang meron sa Ghost Month na to? Talaga bang totoo yung mga sinasabi nila na marami daw nagpaparamdam na mga kalag, mga ghost ho ngayong panahon? Mga kapuso, ang Ghost Month po ay isang Chinese, isang Taoism na paniniwala kung saan daw po ika-7 buwan ng Chinese lunar calendar, binubuksan daw po ang pintuan ng impyerno o ang Hell's Gate para ang mga hungry ghosts ay makalabas para makahanap sila ng pagkain, ng mga dasal, ng mga alay, ng mga entertainment o ng mga taong pwede daw maging hungry ghosts. Ang Ghost Month ay hindi dapat katakutan. Isang paalala to sa ating mga nabubuhay na huwag natin kalimutan, alayan ng dasal ang mga yumao, mga past loved ones natin. Saan naman nanggaling itong Ghost Month, Master Hans? Ang mga hungry ghosts, sila po yung mga kaluluwang ligaw. Sila yung mga kaluluwang may mga unfinished business. Sila yung mga kaluluwang during nabubuhay sila ay napakasalbahe, napakasama nila, kaya naging hungry ghost sila. Ang mga hungry ghosts ay mga kaluluwang ligaw kung saan ang mga mahal nila sa buhay na nabubuhay ay nalimutan na sila alayan ng dasal. Kaya naging hungry ghost sila. Ito naman, Master Hans, may mga kailangan bang iwasan sa panahon ng Ghost Month? Isa pa, madagdag ko rin po, ang mga dapat iwasan during Ghost Month, iwasan din natin ang paglipat ng bagong bahay. Posibleng hindi maganda ang kahitatnan ng paglipat ng bagong bahay. Iwasan din natin ang pagsimula ng bagong trabaho. During Ghost Month, kung meron ka talagang urgent na kontrata, mga deals, mga trabaho na ibibigay sa'yo, tatanggap ka ng pera,
pwede naman tanggapin yan. During Ghost Month also, iwasan din natin ang magpa-surgery. Medyo marami-rami nga ang dapat iwasan during Ghost Month, pero mga kapuso ha, iilan pa lamang iyan sa mga hindi pwedeng gawin. Pero Master Hans, pwede naman sigurong magsaya, di ba? Ano ang mga dapat gawin during Ghost Month? Yes po, during Ghost Month, tuloy lang po ang ating normal daily lifestyle, daily recreation, daily na ginagawa natin. Pwede pa rin po magsaya during Ghost Month. Master Hans, may mangyayari ba kung hindi namin nasunod ang mga hindi dapat gawin during Ghost Month? Ang Ghost Month ay hindi dapat katakutan o dapat sumunod ka talaga dito. Masas, kung hindi naman ako sunod, may mangyayari po ba sa akin masama? Wala naman. Ang kailangan lang dito, paalala sa atin na may mga kaluluwang ligaw talaga. Sa bahay man natin, sa opisina man natin, kung saan man park tayo. Daghang salamat, Master Hans, sa iyong oras dito sa At Home with GMA Regional TV. Sana'y merong natutunan ng ating mga kapuso sa Mindanao tungkol dito sa Ghost Month. Mga kapuso, tutok lang, kay mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Tuluang patay sa pagdahili sa usa ka minahan sa Bolivia. Gikumpirma sa Fire Department sa Bolivia nga anaa sa tulo ka patay nga lawas ang ilang na-recover sa landslide sa usa ka minahan sa Mapiri, Bolivia niadtong Martes. Sumala pa nga nahitabo ang landslide niadtong Domingo kung asa pipila ka minero ang natrap. Sumala sa usa ka mga survivor nga kalit kuno ang hitabo ug wala gayud sila makalingkawas. Gibutyag ni Juan Carlos Calvi Montes sa Bolivia Vice Minister of Civil Defense nga dili pa nila matino kung pila ang natrap sa ilaw. Nagpadayon pa sa kasamtangan ang search ug rescue operations sa lugar. Flash floods ug landslides ang nasinati karon sa northern Italy, epekto sa severe storms. Severe storms ang nasinati karon sa Italy nga naghatod og flash floods ug landslides sa northern Italy. Gumikan sa torrential rain nga nasinati nga hinungdan sa landslide sa Blevio sa probinsya sa Como, northern Italy ug flash flood sa Genoa ug Sondrio. Padayon karon ang clean-up drive sa otoridad, labi na sa mga apektadong syudad. Samtang wala gipadaplin sa otoridad ang posibleng baha, ilabi na sa Piedmont ug Lombardy. Mga kagay-anon, gidumog ang Kapuso Mall Show sa Casa Love Before Sunrise nga sila Dennis Trillo, Bea Alonso ug Rojon Cruz sa Higalaay Festival sa Cagayan de Oro City. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Sayo pa lang sa hapon, halos puno na ang activity area sa usa ka dakong mall sa CM Recto Avenue sa Cagayan de Oro City. Human gidagsa sa mga kagay-anon ang cast sa Love Before Sunrise nga sila Bea Alonso, Rojon Cruz ug Dennis Trillo. Unang gilingaw ni Rojon ang mga kagay-anon. Nagirakrakan sab ang mga kapusong kagay-anon, kauban si Dennis Trillo. Samtang gikilig sab ang tanan sa pagkanta sa pagharana kanila ni Bea Alonso. Dako ang pasalamat sa mga kagay-anon sa GMA Regional TV tungod sa kabibo nga ilang gidala subay sa Higalaay Festival 2023. Proud kay ko, GMA yung Kapuso. Solid ko Kapuso. Daghang salamat sa GMA 7 o sa One Mindanao. Thank you so much to GMA Network for partnering with us. It was such a pleasure, of course, having this annual thank you to our amazing community. Dako sab ang pasalamat nila Bea Alonso, Rojon Cruz ug Dennis Trillo sa init nga pagdawat kanila sa mga kagay-anon. Natutuwa ako na nandito silang lahat ngayon para makisaya sa amin, para mag-celebrate ng fiesta. Nakakataba talaga ng puso. Hindi namin ina-expect na ganito kadaming tao ang makikisama sa amin. Kaya syempre gusto namin sabihin na Happy Higalaay Festival. Salamat sa oras na binigay nyo na samahan kami ngayong hapon. Giaghat sa blila ang mga kapusong kagay-anon nga suportahan ang ilang bagong teleserye nga magsugod na karong Setyembre. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Pauliap para sa At Home with GMA Regional TV.
Gibawal na sa Zamboanga del Sur Provincial Government ang pagsuot og bonet ug uban pang makatabon sa nawong sa motorcycle driver ug mga angkas niini samtang nagbiyahe. Ani ang report. Uhay lang nga gipagulang Provincial Order No. 039-2023 sa Zamboanga del Sur, gibawal na ang pagsuot og bonet, ski mask, headdress o bisan ang paggamit og panyo nga makatabon sa nawong sa mga driver sa motor lakip backride niini samtang nagbiyahe sulod sa Zamboanga del Sur. Tumong niini nga mapakgang ang mga kaso sa kriminalidad sa syudad ilabi pa karong election period subay sa barangay ug sangguniang kabataan elections 2023. Pasagara mong sa killing so sa perpetrator sa mga shooting incident. Ang mga killer nakasuot og bonnet, face mask or panyo nga kabal sa naong, so mo ni gi-impose ni nga ordinansa basin makatabang no sa pagpa-kapsay sa sa tong probinsya. Ilabi na karon nga umaabot ng eleksyon, at least no hesitant na ang kining mga criminal minded person. Ang madakpan nga mulapas sa maong ordinansa, mopaubos sa community service og tree planting isip first offense. Magmulta og 1,000 pesos sa second offense, 3,000 pesos sa third offense ug 5,000 pesos sa mga mosunod nga offense. Hinuon, anaa pa kini sa information dissemination stage ug aduna kini 15 ka adlaw nga grace period una kini ipatuman. Ato hangyoon ang tanang katawhan sa Zamboanga del Sur nga mo kooperita, mo tabang ta no para mi sa hapsay ug kalinaw sa tuang probinsya aron mapugwan nato ang any criminal acts dinhi. Samtang gipahugtan na sab ang tanang checkpoint sa exit ug entry point sa probinsya pinaagi sa pagpahigayon og random checkpoints. Kauban si Alta Rosales sa kamera. Ako si Chris Dapitan para sa At Home with GMA Regional TV. Pipila kayang aspiring journalist nagtigi atul sa pagsaulog sa Press Freedom Day sa Panabo City, Davao del Norte. Ginumdum sab nila si anhing kapuso broadcast journalist Mike Enriquez. Ani ang report. Nagtapok din sa usa ka mall sa Panabo City ang mga aspiring journalist o ubang local media alang sa selebrasyon sa Press Freedom Day ug ang pagkatao ni Marcelo Del Pilar nga mo'y father of Philippine journalism. Subay sa pagsaulog sa Press Freedom Day, kapin 30 ka mga student journals gikan sa nagkadaiyang tungaan sulod og gawa sa Panabo City ang nagtigi sa broadcasting competition, news writing competition ug photojournalism. Tumong matud pa sa maong aktibidad nga mapakita ang kanas sa mga estudyante nga buot mahimong journalist. Vital for us that we will start campaigning press freedom sa atong mga estudyante because they are our partners in informing others, their parents, their neighbors, communities, especially karon na digital na ang atong way of information, and most sa mga people na naggamit are our young people. Hinumdumsab sa mga misalmot ang mitaliwan nga giilang usa sa mga haligi sa pagsibya nga kapuso broadcast journalist nga si Mike Enriquez. Gani nagpabilin matud pa siya nga inspirasyon sa mga journalist. Usa niini ang aspiring journalist nga si Hana. I remembered how yung excuse me po, yung ganun niya. And then as of course kids who want to be broadcasters in the future, syempre it's really saddening kasi he's one of our inspirations and he's one of the best, if not the best in this country. Inspirasyon sab para sa ubang nagatrabaho na sa industriya sa pagbalita ang dedikasyon ni Mike Enriquez sa iyang karera sa broadcasting. He was part of our training when I was a student, no. He was our speaker on responsible journalism. Dako kaayo siya kawala, he's a pillar, he's an icon. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, truly inspiring and motivating gayud ang mga istorya nato this morning. Sama ining panultiho ni Andres Bonifacio, father of Philippine Revolution. Ibigin mo ang iyong bayan ng sunod kay bathala sa iyong kapurihan at higit sa lahat sa iyong sarili. Mao kadto ang mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa tuwa kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa tuwa kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local news matters.
Kami sa At Home with GMA Regional TV. Tibuok puwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.